Minamahal, tayo po minsan ng manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang mga banal sa pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin na aming po minamahal, ginagawa na Pastor Evangelista Willis Adalmida, ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, kami po, Diyos, ay dumudlog sa taon ng biyaya. Humingi kami, Diyos, ng kahabagan sa mga nasumpungan, sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala, pagsalangsang namin sa iyong banal na kalooban. Patawain po ang bawat sa amin, O Diyos, at sa bahagi ito, Diyos, na pagkinig ng banal na salita. Buksan mo po, Diyos, sa mga puso't pangunawa ng bawat isa, at langsan mo po, Diyos, ang banal na salita, maging abang lingkod, sapagkat sa ganang akin wala pa akong magagawa, tayong sa iyo lang akong umaasa, O Diyos, ka po maglagay mga salita sa akin labi, at amin sinasawa yung demonyo mga hadlang pag-adilangan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. God bless po, mga mahal. Kayo po yung mga kabalik na po sa inyong mga upuan. Ngunit bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagkapasalamat, ang kalwalatian, at ang kadakilaan ay tanging sa ating pong dakilang Diyos po lamang, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, at nagpapaabot ng pakadubling paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang ng Pastor at Evangelista Willis Almeida, at hindi po natin makalimutan mga tuot aral ng ating po beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, ganun po sa mga beloved children, the whole Almeida family, at maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong live webcast, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang umaga na po. Amen. Mga minamahal, ating pong buksan po ang ating mga banal na kasulatan, ating pong basahin ang aklat ng Mateo, Kapitulo 25, mula 1 hanggang 12. Dito po sa Mateo 25, talatay 1 hanggang 12, ganito po ang pagkasulat. Kung magkagayon ay makatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahan lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Datapwat ang mga matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlang na kasama ang kanilang mga ilawan. Samantalang nagtagal ang kasintahan lalaki ay nangaantok silang lahat at nakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahan lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsibangon ang lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. 8, at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng iyong langis sapagkat nang mamatay na ang aming mga ilawan. 9, datapot nagsisagot ang mga matatalino na nagsipagsabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila nagsiparoon sa pagbili ay dumating ang kasintahan lalaki. At ang mga nahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pinto. 11. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Sa pagkabasa ng banal salita ng ating pong dakilang Diyos, ang Diyos po ang magpala. Ito po, mga namahal, ating pong pag-aaralan sa umagang ito, while there is still time, habang may oras pa. Katulad nito mga manamahal na ating pong nabasa na talata, ito po mga manamahal ay may kaugnayan sa ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Na habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, dito po sa talinhagang ito, nasabi dito mayroon po 10 mga dalaga, na yung 5 daw po ay matatalino at yung 5 naman, ito po yung mga mangmang. Itong 10 dalaga, ito po yung nagsimbolo ng mga Kristiyano.
Nasabi dito mga mahal na yun lamang nahanda, yung talagang handa na. Sila lamang daw po mga naman nakapasok doon sa piging ng kasalan. Nasabi dito, inaantay ng mga dalagang ito ang kanilang kasintahang lalaki. Nasabi dito, habang sila nag-aantay, mayroon po silang tinatawag daladalang mga ilawan. At yung matatalino, mayroon po bukod sa yung kanilang langis sa kanilang ilawan, mayroon pa silang dalang ibang langis. Ngunit yung mangmang, sabi dito, habang nag-aantay ng kasintahang lalaki, yung kanilang langis ito po ay unti-unting naubos. Dito mga minamahal, ating pong unawain, sapagkat wala po tayong inaantay kundi yung pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Na sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, hindi po lahat katulad ng 10 dalagang ito, 5 lamang yung talagang sabi dito mga matatalino, may katangian sila na sila po yung matatalino. Bakit? Kumbaga mga mahal, bukod sa kanilang langis na dala-dala, sila po yung may iba pa na alam nila kapag na matay yung ilaw nila, mayroon pa silang langis. Patuloy-tuloy yung mga minamahal yung liwanag nila. Ganun din mga minamahal, sa atin po ito po'y binibigyan tayo ng pangunawa ng ating pong dakilang Diyos na sa napakalapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na hindi lahat ng Kristiyano ito po'y papasok doon sa kahayaan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya kinakailangan pala ang bawat sa atin, kinakailangan tayong katangian katulad ng 5 dalaga na ito po'y matatalino. Amen. Bakit tinawag silang matatalino? Yung langis mga mahal, sa ating panahon ito po'y nagsimbolo ng banal na espiritu ng ating pong dakilang Diyos. Amen. At yung ilawan mga mahal, tayo po ang tinatawag na ilawan na tayo po kinakailangan lumiwanag sa madilim na daigdig na ito. Hindi po natin magagawang lumiwanag kapag wala pong Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga dito mga mahal, kinakailangan habang tayo nasa banal na gawain ng ating pong dakilang Diyos, ito po ang tinatawag na pag-aantay natin sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na kinakain lagi tayong ma-revive ng banal na espiritu ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga dito sa banal na kasulatan mga mahal, mayroon pong isang halimbawa na kung paano siya dinala ng ating pong dakilang Diyos buhay. Hindi po siya dumaan sa kamatayan. Ano po naging katangian niya? Kaya pakibasa po. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, ang talatay 5. Sa pananampalataya, si Enoch ay nilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan, at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat, ay pinatutuhanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Mga minamahal, si Enoch, siya po ay sabi dito, ginawang halimbawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na siya po'y dinilang buhay. Ibig sabihin, hindi po siya dumaan sa tinatawag na kamatayan, buhay siya dinila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pong sabi dito? Bago siya inilipat ng ating pong dakilang Diyos, doon sa langit, sabi dito, ito po ay pinatutuhanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Yung katangian ni Enoch, mga minamahal, kung bakit siya po ay dinala ng ating pong dakilang Diyos na buhay, siya po naging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos. Amen.
Yan po ang kinakailangan ng isang Kristiyano na sa ating pong paghahanda sa napakalapit ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, kinakailangan tayo po pala maging kalugod-lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat daating ang panahon, mga mahal, ang oras ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Tutunog ang trumpeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yun lamang handa ang kukunin ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga mga minamahal, ang ating pinag-aaralan habang may oras pa. Amen. Habang may oras pa, mga minamahal, sapagkat daating ang panahon, hindi po natin hawak ang ating buhay. Ngayon, mga minamahal, hawak natin. Yung susunod na mga minuto, oras, mga minamahal, ay hindi na po natin hawak yan, mga minamahal. Bakit? Wala po nakakaalam ng buhay ng isang tao. Mayroon nga dyan naglalakad lamang, nasagasaan, namamatay. Natulog lamang, hindi nagigising. Kaya mga minamahal, sabi ng ating pong pinag-aaralan, kinakailangan tayo daw po mga minamahal ay ating pong isasagawa na tayo po maging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos. Ibig sabihin, paghahandaan po natin ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na pagdating ng ating pong dakilang Diyos, sa pagtunog ng trumpeta ng mga anghel ng ating pong dakilang Diyos, yung tinatawag na pagdagit ng mga banal. Sa isang kisap mata lamang, mga minamahal, tayo po'y kukunin ng ating pong dakilang Diyos. Ganong kabilis, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, kinakailangan lagi tayong handa. Amen. Katulad ng matatalinong babae na alam nila, mga minamahal, na sa pagbabalik ng kasintahang lalaki ng kanilang inaantay, walang iba, mga minamahal, kundi itong sa ating panahon ngayon. Yan pong inaantay natin ang pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Kinakailangan pala tayong laging handa. Amen. Sapagkat hindi po natin alam ang oras ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Siya lamang ang nakakaalam. Basahin po natin, mga mahal, dito po sa Mateo 24, talatang 44. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 44. Kaya nga kayo magsihanda naman, sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Amen. Kaya napakahalaga po yung ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Unang-una pa lang gagawin po natin, katulad ni Enoch na siya po'y naging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos. Sapagkat sabi dito, daating ang anak ng tao sa oras na hindi po natin iniisip. Amen. So kinakailangan lahat ng oras, lahat ng panahon, kinakailangan lagi tayong handa sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, mga minamahal, kung makikita po natin ang ating mga minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na simula nang sila po'y tawagin ng ating pong dakilang Diyos. Sumunod sila sa tawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, bagamat dumanas sila ng mga matitinding pagsubok. Subalit, mga minamahal, sila po'y nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Sila po'y naghahanda. Sa kanilang paghahanda, mga minamahal, na ito tayo, sa kanilang pagsunod sa kalooban ng ating pong dakilang Diyos, ang kanilang ginagawa naging kalugod-lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo naging bunga ng kanilang pagsunod na taos-puso sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, kung paano yung sa talinhagang ito, yun lamang 5 babae o dalaga ang nakapasok doon sa kasalan na inaantay nila yung kasintahang lalaki. Gandi, mga minamahal, ang bawat sa atin. Kapag tayo naging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos, naghahanda po tayo. Ano po ang ating pong gagawing paghahanda? Katulad, mga minamahal, na mga apostolis, yung 120 na mananampalataya. Nasabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na antayin yung kanyang pangako.
Kaya nga nung inantay nila mga minamahal yung pangako na tinutukoy ng ating pong dakilang Diyos, walang iba, kundi yung kapuspusan ng banal na Espiritu ng ating pong dakilang Diyos. Na ito pala ang napakahalaga mga minamahal. Yung po'y bumaba sa kanila sa araw ng Pentecostes. Bakit mga napakahalaga na tayo laging mga puspos ng banal na Espiritu ng ating pong dakilang Diyos? Dito po muna sa mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 4. Kaya hindi pakibasa po. Sa mga Gawa, 2 talatay 4, ganito po ang pagkasulat. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkakaloob ng Espiritu na kanilang sasalitain. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, yung mga 120 naman ng palataya, habang inaantay nila yung pangako ng ating pong dakilang Diyos, yung banal na Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, habang sila nagkakatipon, sabi dito bumaba ang banal na Espiritu ng ating pong dakilang Diyos, sila po'y nangapuspos ng banal na Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit napakahalaga po na lagi na tayo mga puspos ng banal na Espiritu ng ating pong dakilang Diyos? Sapagkat mga minamahal, walang sino mang Kristiyanong masasabing siya po'y matibay kapag wala sa Kanya ang banal na Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Magiging matibay at maging managumpay lamang tayo kapag ang Diyos ay nasa ating mga puso. Ang banal na presensya ng ating pong dakilang Diyos, yan lagi po natin nadadama, yung banal na Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yan pong pinakanais po natin na laging madama o mapuspos tayo ng banal na Espiritu ng ating pong dakilang Diyos. Sabi nga sa mga Gawa, mga minamahal, 1:8, na pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, tatanggapin nyo ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Magiging saksi tayo. Saksi daw tayo, mga minamahal. Ibig sabihin, magiging saksi tayo sa mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung mga himalang ginagawa sa ating po ng ating pong dakilang Diyos. Yan po, mga minamahal, habang may oras pa, atin po yung ipapahayag, atin po yung mga ipapatotoo. Amen. Kaya kinakailangan, mga minamahal, pagdating ng mga patotoo, hindi po na kailangan na tayo po ay kailangan lapitan pa. Tayo mismo, mga mahal, ang magkukusang magsasabi na tayo magpapatotoo, magpapalista tayo. Bakit? Sapagkat mga mahal, dating ang panahon na sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, gustuin man natin na tayo po ay magpatotoo. Dating ang panahon na ito po, mga mahal, hindi na natin wala ng oras. Kaya habang may oras pa, gawin po natin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mga mahal, yung paghahanda natin sa ating pong dakilang Diyos, unang-una, yung napakahalaga, yung banal na Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na lagi tayong mga puspos, kung paano yung mga apostolis, mga mahal, sila po ay pinagsikapan nila, ninasa nila, mga mahal, na sila po yung mga puspos ng banal na Espiritu ng ating pong dakilang Diyos. Iyan din pala mga ating pong kailangan na sa paghahanda natin sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Kaya mga mahal, dito po sa mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 42, dito po mababasa po natin na tayo po'y magiging matibay lamang, maging matatag lamang kapag sabi dito, basahin po natin. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, versikulo 42. At sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, at sa pagsama-sama, at sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. Amen. Hallelujah. Mga mahal, yung mga Kristiyano ng panahon ng mga apostoles, sabi dito, naging matibay po ang kanilang pananampalataya. Naging matatag po sila. Ano po ang kanilang ginagawa? Sabi dito, sila po nanatili sa turo ng mga apostol. Amen. Yung katuruan ng mga apostoles, mga minamahal,
yan po ang pinagpapatuloy ng ating puminamahal at ginagalang ng Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Kaya nga tinatawag tayo mga minamahal na Apostolic Christian. Amen. Atin pong ipinagpapatuloy yung katuruan ng mga apostoles. Nasabi dito mga Kristiyano nung una, nasabi dito naging matibay ang kanilang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, na nanatili po sila sa tinuturo ng mga apostoles. Kaya mga minamahal, sa mga Kristiyano, na sa kabila na natagpuan na nila ang buong katotohanan, ang banal na ministeryong ito, nandito na ang totoong propeta ng ating pong dakilang Diyos, ang iba ay umaalis pa sa banal na gawain ito. Hinahanapan nila yung totoong gawain. Mga minamahal, kapag umalis ka na dito, ibig sabihin, wala nang ikalawang totoo pa. Ito na ang katotohanan. Bakit? Nandito ang banal na presensya ng ating pong dakilang Diyos. Ang ating pong dakilang Diyos ang gumagawa ng iba't ibang klaseng mga himala sa banal na gawain ito. Kung paano tayo nagbago ang ating mga buhay, pinagaling ating mga karamdaman, yan po ipagpapatunay lamang mga minamahal na ang Diyos ang gumagawa niyan. Bakit? Si Satanas hindi po kayang baguhin ng tao. Amen. Gusto ni Satanas pasamain ang buhay ng tao. Subalit tayo mga minamahal ay binago ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Ibig sabihin mo naman yung pinapangaral ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po mga minamahal ang totoong turo na kung paano sa panahon mga apostolos na natili yung mga Kristiyano na sabi dito naging matibay ang kanilang pananampalataya. Amen. Kaya sa ating paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, maging matibay lamang matatag ang ating pananampalataya kapag tayo po mga mahal na natili sa turo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na ipinangangaral ng ating minamahal na mga magulang sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya mga minamahal, kapag naisagawa natin ang mga bagay na ito, nanatili tayo sa turo, bukod dyan mga mananatili pa tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin huling talata. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, ang talata ay 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Amen. Sabi dito mga mahal, kung tayo po magsipanatili sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, at yung salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung turo ng ating pong dakilang Diyos. Pag manatili tayo mga mahal, sabi dito, ito naman ang ipagkakalob sa atin ng ating pong dakilang Diyos. Ito naman tatanggapin natin, sabi dito, hingin ninyo anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Marahil tayo po may mga kahilingan sa ating pong dakilang Diyos. Ngunit ang gagawin po natin, kinakailangan pala tayong manatili sa turo na ipinangangaral na ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ikalawa, manatili tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Manatili tayo na maging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos, na sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, madatnan tayo ng ating pong dakilang Diyos na tayo po'y handa na sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang sabi dito, ito pa ang pakinabang natin na hingin natin na anumang ating pong ibigin. Sabi ng ating mahal, pang gagawin daw ng ating pong dakilang Diyos. Ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, pagpapalain na tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pasasaganain ng ating buhay ng ating pong dakilang Diyos. Lahat ng ating mga hiningi, kapag ito'y kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ipagkakalob yan sa atin ng ating pong dakilang Diyos. Plus magmamana pa tayo ng pangako ng ating pong dakilang Diyos, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya kinakailangan tayo po'y maging handa sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos na habang may panahon pa, habang hindi pa bumabalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan paglingkuran natin ang ating pong dakilang Diyos na tayo po'y maging kalugod-lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo. Ating pong awitan ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Maraming salamat po. Hallelujah. Malapit na dumating ang Diyos. Malapit na. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maligay ka man ang Panginoon. Hallelujah. Malapit na. Dumating ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Malapit na. Dumating si Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo'y magandaan upang siya'y salubungin sa isang mata. Tayo'y kukunin niya. God bless you po, my beloved preacher, beloved Brother Benedict Pulahe. Tunay po na malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya patuloy ang ating panyaya, maging sa ating mga live webcast viewers, sa ating mga minamahal na bisita. Welcome to the royal family of God. Tayo'y kukunin niya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maganda na upang siya'y salubungin sa isang mata. Tayo'y kukunin niya. Malapit na dumating ang Diyos. Malapit na dumating si Jesus. Malapit. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Dumating ang Diyos. Malapit na. Dumating si Jesus. Tayo'y magandaan upang siya'y salubungin sa isang mata. Tayo'y kukunin niya. Tayo'y magandaan upang siya'y salubungin sa isang mata. Tayo'y kukunin niya sa isang
mata, tayo'y kukumingan. Amen. Praise the Lord. Sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga mananampalataya, maging baguhan, ito po ang nais nating ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo magsipaghanda. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga sa lahat dahil ang langit, ang mga mansyon na inihanda ng ating mahal na Panginoong Jesus ay totoo po, nakahanda na. Ang pangako niya ay ang buhay na walang hanggan. Kaya sa lahat ng ating live webcast viewers, maging sa ating bisita sa umagang ito, pinagpala kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil siya mismo ang tumawag sa inyo sa mga oras na ito. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos, ang pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Maka-Diyos na pagsisisi. Talikuran mo ang kasalanan mo at hindi mo nababalikan ang makasalanang buhay. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus ay kapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-4, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus ang magbabautismo sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. Kaya ang gagawin na lang natin, pag nakumpleto ang 4 na reglamento, natapos na po ang pananampalataya, nakapagsisi tayo, ang bautismo kailangan maisagawa at pag sumayo ang banal na Espiritu, totoo po, nakahanda na ang langit, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pakitaas niyo po ang inyong 2 kamay. Sumunod po kayo sa panalangin. Ganito po ang sabihin niyo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, buong puso, ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan, at iligtas mo rin maging ang aking mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Kami po ang manalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang mga tumanggap sa iyo. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, dalangin po namin lubos mong patawarin, ang kanilang mga kasalanan, isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay at gawin mong tunay na Kristiyano, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Ngayon po, naisagawa na po pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus at magpatuloy sa takdang panahon. Ang Diyos, ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang magbabautismo ng Kanyang banal na Espiritu. Magpatuloy po tayo at bubuhos ng pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, sa lahat po ng ating mga pangangailangan, prayer for the sick. Ang sabi ng banal na kasulatan, whatsoever you ask in prayer, believe and you shall receive. Hallelujah. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin, kalakibang ating mga pagsisisi sa ating mga kasalanan. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus.
sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildis Rada Olmeda, yung end-time prophet. Narito po kami, dumudulog sa iyong trono ng biyaya. Naway ang aming dalangin, O Diyos, makaabot sa iyo, diyan sa iyong trono. Pinakamamahal na Panginoon, naway pakinggan mo ang lahat ng dalangin na iyong mga anak, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kapayapaan sa puso't isipan. Maging ang aming mga unsaved loved one, isama namin po sa aming mga panalangin, dakilang Ama. Pinasasalamatan po namin, O Diyos, sa umagang ito ang kalakasan, kalusugan, mahabang buhay ng aming dearly beloved pastor with the whole beloved family. Ibuhos mo ang masaganang pagpapala upang patuloy na ang bawat isa sa amin, O Diyos, mapangalagaan at patuloy na maipangaral ang makapangyarihang ibanghelyo bago ka magbabalik, dakilang Ama. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, pagpalain mo ang iyong lahat ng mga anak sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong ulo. Yung kaliwa po sa may parte ng karamdaman. Kung ito'y mga problema at ibang pangangailangan, itaas na lang po ang dalawang kamay. Isipin na ang ating dearly beloved pastor ang naglay hands sa atin. Sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming sinasaway, pinapalayas lahat ng masamang espiritu, demons, of sicknesses, infirmities, cast out demons of problems. In the name of our dearest Jesus, all the works of Satan, we cast them out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Bilang pagpapasalamat, mga minamahal, pwede tayong lumukso ng itodo po natin. Pero yung ating pagbanggit ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal ko, malumanay na lang dahil ang ating mga kapitbahay ay mga natutulog na pa, mga minamahal ko. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcements. Akin ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Bobby Aserios. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved brother Joey. At tayo po'y tuloy-tuloy na sa ating pinagpalang banal na gawain. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y darako po sa pagbibigay. Amen. Ang ating naman pong ipagkakaloob. Ito po ay ang ating special offering. Ito po'y direktang magagamit, direktang mapupunta sa lahat po ng mga proyekto pa po nating isinasagawa. Amen. Sa ating bahay-sambahan dito po sa dako ng Marilao. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Ed upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob. Amen. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Bobby. Tayo po ay manalangin mahal sa ating pagbibigay ng ating special offering. Praise the Lord. Dakilang Ama namin sa langit, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Amang Banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin na aming ginagalang at minamahal Pastor Wildis Almeda, yung banal propeta. Narito po kami, mahal Panginoon, minsan pa nagpapaabot aming tao sa pusong pasasalamat, mahal Panginoon, sa mga pagpapala na aming natanggap, mahal Panginoon. Narito ang aming special offering, mahal Panginoon. Praise the Lord, pagpalait basbasan mo, mahal Panginoon, ang bawat kamay na magbibigay sa mga oras na ito, mahal Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, kanilang mga hanap buhay, kanilang mga negosyo, mahal Panginoon. Ikaw pong magbalik ng walang pagpapala, mahal Panginoon. Sus, maging sa aming minamahal mga kapatira na patuloy nagbibigay ng kanilang mga vows and pledges, mahal Panginoon. Patuloy mo rin silang pagpalain anumang bagay na pinagkaloob para sa ibang gawain, mahal Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat, mahal Panginoon. Ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Imposible
imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, ngunit walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yong inaasam, higit pa sa'yong inihiling. Ibinigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling. Ibinigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Halina't magtiwala sa Kanya. Halina't magtiwala sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At God bless you po sa lahat ng ating beloved brethren. Amen. Na nagkaloob para sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po ang magbalik sa inyo ng makalibong beses. Amen. At tayo man din po ituloy-tuloy na sa ating pinagpalang banal na gawain para naman po sa ating mga beloved kababayan, gayon din sa ating mga beloved kapatiran, saan man po kayo dako naroroon at naaabot po ng ating pinagpalang live webcast, kayo man din po ay maaring makibahagi po sa ating mga isinasagawang mga proyekto. Ang cellphone number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles, ay nasa screen niyo po ngayon. Maaari niyo pong tawagan ng ating beloved ordained preacher. Amen. At maaari niyo po silang kontakin upang paliwanag po nila yung mga pangunahing proyekto na ating mga isinasagawa. Amen. At kung may mga katanungan po kayo, gayon din po ang yung tamang proseso. Maipaliwanag po nila yung tamang proseso kung paano po kayo maaaring makibahagi po sa ating mga isinasagawang konstruksyon. Amen. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon at muli binibigyan ng diin sa lahat po na nakakasama po natin sa ating pagsamba. Amen. Para po sa inyong mga ipagkakalob na special offering. Amen. Sa inyong mga vows, sa inyong mga pledges. Yan po ay maaari niyo pong ipagkatiwala sa ating mga naatasan. Amen. At napagkatiwalaan po na tumanggap ng ating mga vows and pledges sa ating beloved Sister Chat, sa ating beloved Sister Ami. May table po sila dyan sa ating entrance upang madali niyo po silang makita. At ilagyan na lamang po ng note kung para saan po yung inyong mga ipagkakaloob. Amen. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ituloy-tuloy na sa ating pinagpalang banal na gawain. Tayo po idarako sa ating mga announcement, ang ating pong schedule of services. Amen. Tayo nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po ay nabibiyayaan ng malayang pagkakataon kung saan tayo po ay nakakapagsagawa ng ating mga pinagpalang banal na gawain 3 beses isang linggo. Ang ating pong midweek service, araw po ito ng Miyerkules, tayo po ay nagsisimula ng alas 2 ng hapon at matatapos naman po ng hanggang alas 6, hanggang alas 6:30 ng gabi. Ang ating naman pong overnight prayer meeting, tayo naman po ay tuwing Biyernes nagsisimula, katulad po kagabi, nagsimula tayo ng alas 10 ng gabi, matatapos po ng ganitong oras hanggang alas 4 ng madaling araw, araw na po yan ng Sabado. Amen. At ang ating
Sunday General Service. Tayo naman po ay nagsisimula ng alas 10 ng umaga at matatapos po ng alas 4 ng hapon. Kung minsan yung maabot tayo na hanggang alas 4:30 ng hapon. Amen. Sa atin naman po mga beloved kababayan na ngayon pa lamang po nakatunghay ng ating pinagpalang banal na gawain, kayo man din po ay malugod naming inaaniyahan na makasama po namin sa pagpupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Sa mga araw po na nabanggit, kayo po ay tumungo sa ating bahay-sambahan kung saan po isinasagawa ang ating banal na gawain. Ang ating address, matatagpuan po ang ating bahay-sambahan, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach, ay matatagpuan po sa T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. Amen. Ang ating naman pong radio program, tayo po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Yesus at araw-araw po tayo napapakinggan. Mula Lunes po yan hanggang araw po ng Sabado, ang ating programa sa radio, Jesus Miracle Hour, ay mapapakinggan po sa DCME 1530 kHz AM band. Alas 11 po yan ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Sa ating naman pong TV program, patuloy po tayong ume-ere at napapanood po sa PTV Channel 4. Every Saturday po yan, katulad po mamayang gabi, matutunghayan ang ating banal na gawain sa telebisyon. Alas 10:30 po ng gabi at matatapos naman ng alas 12 ng madaling araw. Amen. Ang atin naman pong pinagpalang mga social media accounts kung saan po tayo napapanood live. Katulad po ngayon, napapanood tayo sa ating Facebook page, sa ating Facebook account, sa ating YouTube channel. Ang Facebook page at YouTube channel po natin ay JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yung JMCIM Marilao. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Thank you, dearest Jesus. At sa ating pong pagpapatuloy, amen, i-announce din po natin yung ating mga isinasagawang Bible study. Amen. Ang isa po sa ating Bible study, ang address po nito ay sa 88 Donesa Street, Kanumay West, near Alpha Mart Pinagbayanan, Valenzuela City. Ito naman po ay araw ng Martes, alas 3 po ng hapon ng simula at matatapos naman po ng alas 6 ng gabi. Amen. Thank you, dear Jesus. At mga kaunting paalala na lamang po bago po tayo maghiwa-hiwalay sa ating pong pag-uwi mamaya. Muli dahan-dahan lang po yung ating paglabas kung hindi na po kinakailangan na tayo po ay bumusina at mag-ingay lalo na po dun sa bandang gate. Mahinahon na lamang po tayong lumabas ng ating bahay-sambahan upang hindi rin po tayo maka-istorbo sa ating mga beloved kapitbahay na mahimbing din po yung kanilang pagkakatulog sa mga oras po na ito. At muli po yung ating mga beloved tricycle, yung ating mga beloved kababayan na magta-tricycle po. Alam ko alas 4 pa po yung start po ng tricycle, pero meron din po tayong ilang mga beloved brethren na masasakyan po natin na maghahatid po sa atin hanggang sa MacArthur Highway. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pakisundan na lamang din po yung mga instructions na ibinibigay ng ating mga beloved marshals. Amen. Mag-aabang din po sila doon, maghihintay at i-assist po kayo na makatawid din po tayo. Kaya hindi yung mga sasakyan po natin na makalabas din po ng maayos. Amen. At muli nating ipinapaalala sa ating mga beloved brethren, yung mga dadatnan po nating mga silya, yan na lamang po yung ating sa tuwin ay laging gamitin. Huwag na po tayong magdagdag unless kailangan na po talaga. Ngunit sa laki naman po ng ating venue at hindi naman po ganun kadami yung ating bilang, pwede pong magsiksikan tayo dito sa harapan. Amen. Nangyayari po ay pausod po tayo ng pausod dyan sa bandang likod. Kaya po ang binibilin sa atin, dito po tayo pumwesto sa harapan. Amen. At mag-ipon-ipon po tayo dito. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At muli, ating pinapaalala, lalo na po sa darating na Sunday, yung ating parking space po ay alam po natin na limited din po yan. First come, first serve din po, katulad din ng mga silya po natin, walang reservation pagdating po sa parking. Kaya po kung saan po tayo ilalagay ng ating mga beloved security force, ang ating mga beloved marshal, sundan po natin pagkat sila po ay nabilinan ng maayos kung paano po aasikasuhin at aayusin yung ating mga parking space. At kung wala na pong mga karagdagang announcement, siguro po sa darating yung Sunday na po yung ating mga karagdagang announcement. Atin na pong binibigay yung buong pagkakataon para po sa closing prayer sa ating beloved Brother Noel. Amen. Thank you, dear Jesus. Hallelujah.
Manakilala niyo sa mga banal natin ito, wala pa Jesus. Diyos pa natin pagkalit sa gabi sa habang sa paugulang na lang ng mahangat, ginagalang mag-Diyos na Diyos na talibigyan kami ng Diyos. Narito kami mga pagkalit sa puso ng Lord. Pasalamat mo na po sa iyong paglagi sa bawat puso, panalangawan mo na po sa ating nabagan ng pupuri namin sa iyo ng Diyos. Maraming salamat po, panalapan mo na po sa ating nabagan ng nila mag-aral sa pagkalit. Maraming salamat po na po Diyos, higit sa lahat, wala po na rin matamis na wala na prosesya na yung pagkilos mo sa aming kalagitan. Dakila Diyos, maraming salamat po. Wala po na nalain namin sa iyo, Diyos. Hallelujah. Sa nalaming pagpasilina ng amay sa buhat dito sa dako ng Marilao. Tris, wala po noon. Pagpalaan mo, dakila Diyos, pakaingatan mo ang aming minamahal mga paunas, wala po noon. Ingatan mo sila, wala po, bigyan po ng karunungan, kalakasan upang magamit sa iyo manalagawan, wala po noon. Mag-isa ay pag-uwi, wala po noon sa kanyang katahanan. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, wala po noon. Lukuman mo na kami ng iyong kapangyarihan, wala po noon. Ilayo mo kami sa anuman sa pabakar, maging buong mundo, dakila Diyos. Pagpalaan mo kami, wala po dito sa amot panalangin namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah.